Mga kababayan, mga kaps, nakaramdam ako ng awa dito sa ating Pangulong PBBM. Ito ay nung pumunta siya doon sa Canada. Nung pasimula kasi ng instant rally na pinangunahan ng INC, abay marami ang nasupresa ang taong bayan. No, nagulat dahil sa madaling araw ng June 30 ay dumagsa ang mga tao diyan sa People Power Monument diyan sa may EDSA. At doon sa ikalawang araw, nadubli ang tao, no? Nadubli yung bilang ng tao na nagsama-sama mula sa iba't ibang grupo sa lugar dyan sa Maynila. At dito, naalarma ang gobyerno at nataranta. Nila, walang intelligence report na nakarating sa kanila na may ganyang mangyayari. So dito, questionable yung kanilang confidential funds, no? Kasi dyan yung ginagamit, dyan sa mga intelligence report, abay, milyon-milyon kaya yung pondo dyan. So yan, parang hindi nagamit ng administrasyon, no? So ang nangyari ay minanduan ng mayor, yung mga nagrarally dyan sa lugar, at pinakunan ng permit ang nasabing rally. At nagpatuloy ang rally ng isang araw dyan sa EDSA. At ngayon, ayon sa USIC, no, yung tagapagsalita ng Malacanang, ay nakasubaybay o nakamonitor ang ating Pangulo sa lahat ng kaganapan, no, nangyari dyan sa rally. At ito, no, kalaun-launan ay napag-alaman na umalis or lumipad patungo sa Canada ang ating Pangulong BBM. Nang gabi rin iyon, noong July 1. Umalis siya ng gabi patungo sa Canada para di umano sa opisyal na pagbisita at pagpulong sa mga negosyante o investor daw ng ating bansa. So, itong nagsasabi na iba dito ng mga kritiko ng Pangulo, umiwas daw ito no, doon sa rally. Yung pangalawang rally kasi parang nakaka-alarma daw, no, nangamba sa nangyaring rally. Kaya, dahil sa di mapigilan yung pagbugso ng mga taong pupunta sa rally, ayun nga, at merong ginawang mga pagharang doon sa mga entrance ng papasok sa Metro Manila at patuloy na dumarami ang tao sa EDSA, abay, yun daw ang naging pagpasya, kaya lumipad patungong Canada ang PBBM. Reaksyon naman ng iba, no, na iba na mga commentator, ay baka daw natakot kaya umalis. So, meron pang iba dito, sabi, tumakas daw, no? Yun ang ginagamit nilang termino ng mga salita, no? Kaya lumipad ang PBBM ng gabi. Yun nga, nataon na dito sa nagkaroon ng rally, kaya di natin maiwasan yung ganyang mga expectation, mga sinasabi at opinion, reaksyon ng taong bayan. Kaya kung ano-ano yung mga sabi-sabi. Ngayon, ito yung sabi kong ikinalulungkot ko, no? Kasi, pagdating doon ni PBBM sa Canada, ay rally at protesta pa din ang naabutan niya, parang sumalubong sa kanya. Di ba? Umiwas siya sa rally dito, umiwas siya sa mga nagpo-protesta dito, aba pagdating doon, hindi rin pala siya nakaligtas. So, ito yung sumalubong sa kanya, mga kababayan, mga kababayan. So, panoorin natin. Ito yung tagpo nandun na sa ibang bansa, no, na ang ating mga kababayan ay may isinisigaw sa ating Pangulo. Ang alam ko dito ay parang, ito, naglalakad siya sa kalye. Ito, panoorin nyo yung video. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa.
Oh, ayan, mga kababayan, mga kaps, no? Umiwas sa mga nagpoprotesta at nagrarally dito sa Pilipinas ng gabing iyon. Abay, pagdating ba naman dyan eh, ganyan din ang sasalubong sa kanya, no? Kaya nga siguro ng ibang bayan ito ay para hindi maaburido. Eh, ganun din pala, no? Yung sumalubong sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Yan, yung mga Pilipino na nandyan ngayon sa ibang bansa, particular dyan sa pinuntahan niyang lugar sa may Canada. Abay, mga kababayan, wala nang katahimikan yata ang buhay ng PBBM. At doon ay hindi lang mga kababayan, no? Doon sa lugar na yun, hindi lang mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mga nagpuprotesta. Nagpuprotesta laban sa kanya. Ayan, may sinisigaw yung pangalan niya. Shame on you, merong gano'n. Justice for, sino yun? Nasabi lang 13. No. May mga dayuhan din na nakipagkaisa. Kawawa na talaga itong ating Pangulo, mga kaps, mga kababayan. So, sabi ko nga, ako ay nakaramdam ng parang pagkalungkot at parang ako ay nahihiya. Ako na rin yung nahiya. Parang ako yung nandun na naglalakad na sinasabihan ako ng, naku, no kayang pakiramdam mo, no? Ito yung pakiramdam ng PBBM doon. Nako na lang. So, nakakalungkot na talaga ang sitwasyon o estado ng kanyang pamumuno sa ating bansa. Paano ngayon yan? No? Doon sa pinuntahan niyang lugar, maaakit pa ba niya ang mga negosyante? Na sinabi niyang negosyante niya sa Canada na mamumuhunan dito sa ating bansa? Kung yung mga Pilipino dyan, yung mga rally ay naglalarawan o magiging batayan ng mga dayuhan, ay, naku, makikita kabi-kabilang protesta ng mga Pilipino laban sa kanya. Mainggan nyo kaya niya ang mga negosyante na mamuhunan dito sa ating bansa, lalo pat ang sinisigaw ay magnanakaw, Marcos magnanakaw, shame on you. Paano ngayon yan? So, nakatakdang uwi niya ngayong July 4 kasi ang sabi, balita ay parang 4 na araw yung kanyang tinakdang pagbisita sa dakong iyon. At tama lang naman dahil sa tinapos na ng taong bayan ang rally dito sa Pilipinas ay itong July 2 ng gabi. Okay, so abangan na lang natin mga kaps, mga kababayan kung ano ang dala niyang balita, no, para sa taong bayan. At hari nawa ay maganda ang maibabalita, no? At ito masasabi ko lang, walang ibang pumapasan ng bigat ng dalahin o problema ng ating bansa kundi itong PBBM lang. Sa kanya maibubunto ng lahat ng sisi dahil bilang Pangulo ay parang hindi niya magawang pangatawanan at panindiganan ang kanyang mga gampanin at tungkulin sa pamumuno sa ating bansa. Iyang mga nasa paligid niya na mga konsultant, no, mga advisor kaya, o sinasabi nating mga sanggunian, sigurado yan, maghuhugas kamay din ang mga yan kapag dumating na sa sukdulan, no, at halimbawang magkabistuhan at magkakaalaman na sa bandang huli. Nakikita ko sa mga tao na yan nakapaligid sa kanya kasi mga lang yan mga taong mapagsamantala lang yan sa kahinaan, no, kahinaan ng PBBM. Siya din ituturo ng mga nguso nila kapag masukol na sila. Siyempre naman, madali lang nila sabihin na command responsibility sila ng PBBM dahil nga siyempre mga tauhan sila ng PBBM. So lahat ng ginagawa nila ngayon dyan, ang mananagot, edi ang PBBM, ang Pangulo. Di ba? Sa totoo lang mga kaps, mga babayan, sang-ayon ako doon sa sinabi ni Senador Amy. Doon sa ginagawa niyang pagsaway niya sa ading niya. Sabihan niya, yung ading niya na, tayo na ading, uwi na tayo. Kasi doon, naahawa na talaga si Senador Amy kay BBM. Una-una sa kalusugan niya. At alam niya kung ano yung bisyo ng kapatid niya. No?
At isa pa, dahil napapaligiran siya ng mga taong ganid sa pera. Kaya para sa akin, opinion ko, nakikita ko, na parang ang PBBM, nasilo nila sa liig ng mga yan, yung mga mapagsamantalang mga magnanakaw na yan. Kaya, ang nakikita kong sunod-sunuran dito, yung PBBM eh. Hindi siya yung nagpapasunod doon sa mga tao eh. O sino man yung inutusan niya. Parang ganun ang nakikita kong sitwasyon ngayon ng kalagayan. No? Kayo, ano kaya napapansin ninyo? Comment lang kayo sa comment section natin kung ano yung obserbasyon ninyo. Parang nagiging sunod-sunuran siya sa mga maling advice o turo o mga payo ng mga taong pinagtitiwalaan niya. Lalo pa yung nagsasabing mga matatalino dyan, no? Na hindi niya na napapansin ay yun pa, no? Ang nagiging dahilan na nagpapalubha palalo sa mga problema ang kinakaharap niya bilang Pangulo, no? Nagiging problema niya na epekto yan sa taong bayan. Kaya nga, nasabi niya minsan doon sa kanyang speech yata, sa talumpati niya na hindi niya alam o hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganito na tayo ngayon. So, ibig sabihin ay nakikita natin, opinion ko lang, ay iba yung sana inaasahan niya. Mga plano niya, iba ngayon sa mga nagiging pangyayari o mga kaganapan. Hanggang ngayon, no, nakikita natin, wala pa siyang tuwirang pinapapanagot doon sa anomalyang nangyari na nakawan sa flood control budget na siya pa mismo ang nagsabi na unang nakadiscover dahil siya yung nag-imbestiga mismo noon. At sinabihan pa niya yung mga kung sino man na tinutukoy niya na mahiya naman kayo. At dahil doon, pinatulan yung kanyang sinabi. Ang una-una ko nakitang sumuporta sa kanya ay itong Senator Marcoleta. Tamang-tamang nanalo sa pagkasenador at sila yung nasa majority. So parang, kumbaga, pinakiusap ni Senator Marcoleta ang siya yung hawak sa Blue Ribbon para imbestigahan niya. At itutuloy niya, gagawin niya yung sinabi ng Pangulo na ayusin, imbestigahan yung tungkol sa flood control. Pero nawala, nag-iba yung storya, nagkalabo-labo. Ito na ngayon, yung resulta. Di ba? So, kaninong gawa ang mga bagay na ito? Kasi, nung napalitan na Senator Marcoleta, kasi, yun nga, ang investigasyon ay patungo ang direksyon sa Pangulo, kaya, natigil. So, ayan kasi, no? Para sa akin, ang PBBM, sisihin mo yung mga advisors mo, pang-kick out mo yan, no? Kung bakit ganyan ang nangyari at ikaw na ang madidiin sa bandang huli. Pero di bale, no? Baka sabihin nyo, di bale, protektado ka naman ng mga nasa paligid mo. Dahil kung sakali, mabibitay sila kapag nabuko ka or susuko ka. Lalo na kapag ikaw ay mag-confess, no? Kung bagabagin ka ng konsensya mo at mag-confess ka at sabihin mo lahat ng mga nangyari, ang totoo, nako, yari lahat sila. Kaya ngayon, lahat no ay gagawin na nila para makapanatili ka lang sa iyong pwesto. Siyempre, para safety din sila. Pero hanggang saan naman kaya? Hanggang saan hahantong ang lahat o ang inyong pagpipigil na lumitaw ang katotohanan? Magdadalawang taon na lang. So, konti na lang, no? Higit na lang konti, 2 taon, tapos na yung termino ninyo. Pag nangyari niyan, at hindi matutupad yung plano ninyo, planong magkaroon ng no election, kapag nabulilyaso kayo dyan, tapos na ang termino ninyo, tapos na rin ang maligayang Pasko ninyo. Pasko ba? O araw-araw Pasko sa mga taong mayayaman dyan. Di ba? Nang hindi nakakaranas ng hirap, gutom. Wala sa bukabularyo nila yung mahirap ang buhay. Wala yan. Doon sa mga nakabahagi ng milyones, mali-malitang flood control na budget na ninakaw. At kaya ngayon, mga kaps, mga guys, ay brasuhan na yung ginagawa nila. No? Brasuhan na ang mga ginagawa ng mga tauhan nila
dahil tanging iyon na lang ang paraan nila para mapigilan, para makatakas sa pagkakasangkot, no? Pagkakasangkot sa mga kasalanan na kanilang nagawa. Pero nasa sa kanya yan, di ba? Kung totoong Pilipino siya at kung totoong matuwid at tama ang kanyang ginagawa, so gawin niya yung mga bagay na tama talaga. Lalo na, sabi ko nga, yung paglinis doon sa pangalan ng mga Marcos na sa kasaysayan ay bukang bibig na ng tao na magnanakaw ang mga Marcos. Ayan, nauulit na. O tingnan nyo doon sa rally sa ibang bansa. So, sana pag uwi ng PBBM, yun ang magiging parang mag-trigger sa kanya na mapansin niya na iba na ang tingin ng tao sa kanya. Kaya pa niyang linisin yan. Kaya mo pang gawin yan, kagalang-galang na Pangulong PBBM. Idol ko pa naman ng mga Marcos, no? Pero dito parang nawala yung kredibilidad ng mga Marcos sa atin. Fairness kay Madam Amy, Senador Amy, kasi siya lang nakikita kong Marcos na iba doon sa kay PBBM. Maging aral sana at leksyon sa kanya yung nakita niyang nangyari doon sa ibang bansa, no? Yung pagtrato sa kanya ng mga Pilipino. May pagbabago. Ang pagbabago, madaling gawin po yan kung bukas sa loob at lakas ng loob ang gagawin. Huwag matakot sa mga taong nakapaligid kung sino man yan sila. Matira ng matibay, di ba? Kung nasa tama ka, magwawagi ka. Pero pag nasa kamalian ka, tiyak, babagsak ka. Okay, ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Laging nagsasabing mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Paki-like, subscribe ang channel natin para magka-points naman tayo. Thank you.